Santay Business Owners Orientation. Ano po ba ang Santay Business Owners Orientation? Ginagawa po natin ito pagkatapos na ang atin pong prospect ay mag-join o mapasali natin sa business na ito at maging partners na natin at makasama na po natin siya. Kailangan po natin siyang i-guide at turuan ng SBO o Santay Business Owners Orientation upang maintindihan nila ang kanilang gagawin sa bagong industriya ng negosyo na pinasok nila. Katulad po ng ginagawa natin sa Santay Engage Training Daily Schedule, meron po tayong SBO online. Mas mainam po na ma-orient natin ang ating mga new members. Ngayon, gumawa po ako sa ating team ng isang training orientation na pagkatapos po natin na mapasali natin si prospect at maging new partners na, ay tuturuan natin siyang i-guide. Pakiusap ko lang po mga partners, kung gusto po nating matuto at magkaroon ng result, una, dapat meron po tayong tamang mindset. Kapag naturuan ng tama ang bawat isa na gustong gawin ang negosyo, ay hindi po tayo mahihirapang mag-build ng network dahil alam na kailangang sundin ang ethical na kultura ng negosyo. Hindi ang strategy discarding ginagawa ng iba para dumami lang ang mga PINs. Suportahan nyo lang po ako mga partners na gawin ito dahil lahat naman tayo ang makikinabang dito. Hindi ko to gagawin kung wala tayong target na build 3 to 5 years leveraging para sa mga taong hindi naniniwala. Patutunayan natin darating ang panahon, makikita nila ang isang masaganang biyaya na kaloob ng ating Diyos na tinanggihan nila. Basta maniwala lang po tayo. Huwag po tayong matakot na tayo po ay ma-reject dahil hindi naman tayo ang na-reject nila, kundi ni-reject nila ang opportunity na ino-offer natin sa kanila. Okay, ngayon po simulan po natin kung ano po ba yung mga bagay na dapat po nating matutunan dito sa SBO o Santay Business Owner Orientation. Number 1, attitude. Pag-usapan natin ang right attitude. Ito po yung pinaka-importanting aspeto na dapat meron ka, kasi 85% ito at 15% lang ang skills. Sabihin po nating magaling ka na mag-present, mayaman ka o cum laude ka, pero sablay naman ang ugali mo. Palagay mo marami bang sasama sa'yo? Marami bang makikinig sa'yo? Diba? Wala. So, dapat ang una mong gawin, check your attitude. Kaya importante na habang nagsisimula pa lang sa business na ito, unti-unti mo na rin sinasabay na ayusin ang iyong sarili. Ngayon, ano ba ang dapat meron ka? Dapat meron kang GLLA, Good Learning and Listening Attitude. Hindi porket cum laude ka o mataas ang pinag-aralan mo sa sponsor mo, hindi ka na makikinig sa kanya. Parang ganito yan eh. Kung isa kang sikat na engineer at kailangan kong magpagawa ng bahay, ikaw ang kukontakin ko. Ito pa, kung isa kang sikat na abogado at may mga papeles ako na dapat ipapa-authorize, ikaw ang pupuntahan ko. Ngayon, sa business na ito, bago o nagsisimula ka pa lang, dapat marunong kang makinig sa sponsor mo o sa upline mo. Kung ikaw ay may ipon na at mga ari-arian, bahay, sasakyan, sumali ka pa sa negosyong ito at si upline ay kasalukuyang umaangat pa lang, tapos mas magaling ka pa, paano na si upline mo, di ba? Marami kasing tao ang may AKNY. Ano yung AKNY? Acne. Ano yung acne? Alam ko na yan, attitude o ego o pride. Tanggalin mo din ito kasi yan ang magpapahirap sa'yo para gawin ang business na to. Dapat follow upline. Kung ano ang sabihin ni upline, basta moral, legal at ethical, sumunod ka. Dahil ang tanging gusto lang niya ay matuto tayo
na umasenso sa negosyong ito. Malibang user ka lang at talagang ayaw mong gawin ang negosyo, wala nang magagawa si upline sa'yo. Pag sinabi niyang umattend ka ng training at wala ka namang ginagawa, pumunta ka at makinig sa Santay Engage malibang meron ka talagang importanteng gagawin. Kesa yung talagang ayaw mo talaga. Pag sinabi niyang aralin mo yung program na binigay niya, gawin mo ng maluwag sa puso mo. Pero kung nagmamagaling ka at talagang magaling ka nga siguro, wala namang mawawala kay upline. Kahit naman pilitin mo yung taong ayaw na wala namang magagawa talaga si upline. Diba? Okay, pangalawa sa mga bagay na dapat nating matutunan sa negosyong ito ay ang belief system. At dahil nakaset ang mind natin na yayaman ka sa business na ito, syempre dapat ang paniwalang yun ay 100%. Dahil kahit 1% lang ang doubt mo, yari ka. Dahil kakainin ng 1% na duda mo ang 99% na paniniwala mo. Parang isang malaking lobo at isang maliit na karayom. Kahit gaano pa kalaki ang lobo mo, matusok lang yan ng isang napakaliit na karayom, puputok at puputok agad yan, di ba? Ayaw mong maniwala, edi subukan mo. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Ganyan ang mga prospect sumagot kapag inaalok mo ng barley, ayaw maniwala. Okay mga partners, medyo mahaba na siguro itong ating pinag-aaralan. Siguro i-stop ko muna pansamantala, hanggang dito lang muna tayo. Tapos yung kasunod naman sa part 2 na lang ulit. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kahit papano meron po kayong napulot sa mga pinagsasabi ko. Okay, maraming salamat po.